Kita mo ha, pati yun may korupsyon din. Hmm. Pati yung pagbili, mga kaibigan, ng mga yung sa mga sasakyan, no? Sa mga pulis, meron din korupsyon. Pati ba naman yung pagbili, mga kaibigan, ng mga helicopter. So, kung titingnan natin, puro korupsyon, mga kaibigan, sa panahon ni Duterte. Wala tayong makita na maayos na mga procurement. Mga laptop, sa DepEd naman, no? Laptop, mga overpriced, low spec. Grabe ang korupsyon sa panahon ni Duterte. Kahit saan ka tumingin, korupsyon. At ang masama pa nito, ayaw niya na pinapaimbestigahan ang kanyang mga ah, ang kanyang mga sekretary. Ayaw niya na pinapaimbestigahan. Anong ginawa ni Duterte, mga kaibigan? Siya ay naglabas ng memorandum na nagsasabi na bawal imbestigahan ang kanyang mga sekretary. Alam niyo, mga kaibigan, ayaw niyang imbestigahan ang kanyang mga sekretary dahil anong sinasabi niya? Ayaw daw niya na binabastos ang kanyang mga sekretary. My God, concern ka kung binabastos ang mga sekretary mo pero hindi ka concerned sa pambabastos nila sa pondo ng bayan na ang nagsasuffer ay ang mga mamamayang Pilipino. Guys, tingnan mo nga si PBBM. Hindi naman niya pinigilan ang kanyang mga secretaries. Di ba? Binabastos niya ina Jinggoy Estrada. Si yung DepEd Secretary, di ba? Binabastos niya Jinggoy sa pamagitan ng pagtatanong. Di ba? Pero pinigilan ba ni PBBM? Hindi pinigilan ni PBBM. Dahil si PBBM ay hindi nagtatago. Transparent si PBBM at wala siyang dapat itago. Bakit si Duterte pinipigilan niya ang kanyang mga sekretary na umattend? Bakit naglabas pa siya ng memorandum para sabihin na hindi maaaring imbitahin sa Blue Ribbon Committee ang kanyang mga cabinet members? Bakit siya naglabas ng memorandum? Kasi alam ni Duterte na damay siya. Kasi siya naman yung nag-uutos eh. Katulad na lang ng mga korupsyon sa DOH, siya ang nag-uutos ng paglilipat ng mga pondo. Pagdating sa AFP, oh, damay din siya. Tapos andyan pa, pinayagan pa ni Duterte, no? Etong mga kamag-anak ni Bongo, nakakuha ng mga kontrata, malalaking kontrata sa gobyerno. Na kung titingnan natin, bawal yan. So mga kaibigan, monopoly talaga ang ginawa ng Duterte administration. At talagang puro pangungurakot ang kanilang ginawa nung sila pa ang nakaupo. Kaya nga, masyado silang na-attach sa kanilang power, sa pera, masyado silang na-attach. At nung natapos na ang kanilang termino, gusto nila agad na makabalik kasi masyado silang na-attach sa power at doon sa pera na kanilang natatamasa. Kaya gusto ang kagad nila na bumalik sa pwesto at palayasin ang ating Pangulo. Yan po mga kaibigan ng greed, katakawan sa lapi, katakawan sa power. Yan po ang mga Duterte. Matakaw sa salapi, matakaw sa pera, matakaw sa kapangyarihan. Ayaw nila na merong iba na mamumuno sa Pilipinas. Ang gusto nila ay sila lang para sila ay makapaghari-harian. At gusto nila sila lang dahil para yung mga may kaso ng mga kaalyado nila ay makalaya. Kibuloy, kapag Duterte ang nakaupo, kapag si Sara, si Kibuloy, wala nang kaso yan. Whitewash na ang kaso niya. Pag si Sara ang nakaupo, si Tides, wala nang kaso yan. Wala nang kaso si Tides. Pag si Sara ang naupo,
Si Bantag, ay naku, may posisyon pa yan sa gobyerno at wala ng kaso yan, whitewash na. Si Roque, malaya na yan si Roque, baka maging spokesperson pa yan. Yung mga sina Garma na umamin tungkol sa mga tukhang, wala, baka maging ano pa yan, baka maging secretary pa yan. So yan po mga kaibigan ang dahilan kung bakit gusto ng mga Duterte na makabalik sila sa pwesto para magawa ulit nila yung kanilang mga ginagawa noon na pagmamalabis sa kapangyarihan at pagnanakaw sa pondo ng bayan. Yan po mga kaibigan eh. Kasi kita mo, ilang pag-upo pa lang ni PBBM, pinapatalsik na nila. Nalaman nga ni Percy Lapid, di ba? Biruin mo mga kaibigan na pag-upo ni PBBM, nagsalita na si Percy Lapid na mag-ingat daw si PBBM, Bongbong Marcos, mag-ingat daw. Dahil eto daw si Duterte ay may plano na destabilization. So mga kaibigan, 2022 pa lang yun, nagsasalita na si Percy Lapid. Alam na ni Percy Lapid. Guys, bakit naniniwala ako kay Percy Lapid? Kasi meron ano yan eh, maraming contact yun eh. May mga insider yan sa Duterte camp. Kaya naniniwala ako din sa sinasabi niya, no, na yung 2022 pa lang yun guys ha, biruin mo, nagsasalita na siya as early as August, September ng 2022, nagsasalita na siya na patatalsikin daw si PBBM na pinagpaplanuhan na ng mga Duterte na patalsikin si PBBM. 2022 pa lang yun, August, September. Kailan si PBBM umupo? July 30. July 1. July 1 si PBBM umupo. Take note July 1. Umupo siya sa Malacanang. Pagdating ng August to September, ilang buwan lang, guys. 2-3 buwan, nagsalita na kaagad si Percy Lapid na mag-ingat daw si PBBM dahil may pinaplano ang mga Duterte na siya ay patalsikin sa pwesto. At noon din mga kaibigan, September yata yun, no? August or September, sinabi ni Percy Lapid na yung GMA formula, patatalsikin muna si ikukudita muna si Speaker Martin. Kapag natanggal na si Speaker Martin, GMA na ang Speaker of the House, gagawa nila kayo ng impeachment si PBBM pagkatapos talsikin nila. Remember yung sinabi ni Sara Duterte, mga kaibigan? Meron na silang articles of impeachment naka-ready para kay PBBM. 2022 pa lang. Sugar importation number 1 pa lang daw ha. Take note, sugar importation number 1 pa lang. Naka-ready na daw ang kanilang impeachment. Ang kanilang articles of impeachment. Naka-ready na. Nandyan pa si Vic Rodriguez. Naka-ready na agad ang impeachment nila for PBBM. Ganun po ang ginawa ng mga Duterte. Grabe ang pagka-greedy sa pera at sa kapangyarihan. At si Sara Duterte, grabe ang pagka-traidor. Yun bang tipong nakangiti siya kapag kaharap kay PBBM, at yung bang tipong tuwing umaalis si PBBM papunta ng ibang bansa, siya yung tinatalaga na caretaker ng bansa, pagkatapos sinasaksak pa pala niya patalikod ang Pangulo. At yung pinaka-last yata na siya pa yung inilagay, no, na caretaker ng bansa nung pumunta ang Pangulo natin sa Brunei Darussalam. Pag-alis na pag-alis, pagtalikod ng Pangulo natin, nasaan si Sara Duterte? Nandun sa Liwasang Bonifacio. Nandun, nakikiisa sa pagpapabagsak sa Pangulo.
habang naririnig niya si Glenn Chong na pinagmumura si F. Elisa, si PBBM, nagsasalita siya. Ang sabi niya, ako'y natutuwa kasi meron tayong mga ganitong pagkilos na nasasabi natin yung mga ganito, ganito. My God, walang delikadesa. At take note ha, DepEd Secretary pa siya noon. Ano pa yun? Mga 2022 yun, mga kaibigan. 2022 or 2023. DepEd Secretary pa siya. Grabe mga kaibigan, ang pagka-traidor ni VP Sara Duterte. Grabe ang pagka-traidor. Alam mo, naalala ko tuloy yung isa kong kaibigan no, na taga Davao City. Ang sabi niya, ngayon yung kaibigan ko na yun na nasa Davao, nasa ibang bansa. No? So sabi niya, alam mo, Admin Rich, mga traidor talaga yung mga Duterte. Traidor talaga yan sila. Kami dito, nakikiayon ng pamilya namin kasi natatakot kami dahil daw gaganon. So nakikiayon lang daw ang pamilya niya. Pero ang katotohanan, ayaw na sa kanila, no? Pero pinapakisamahan lang nila kasi malapit daw sila sa bahay ng mga Duterte. Baka bigla silang ganonin. Eh kasi well known sa Davao City na meron silang death squad. Ganyan po, no? So, talagang andun yung atmosphere of fear, takot. Kasi nga, mga barbaro, mga pumapatay ng tao. No? So, hindi ko talaga maubos maisip mga kaibigan na may mga tao pa, no? May mga tao pa hanggang ngayon na nagtatanggol sa kanila kahit na puro kasamaan ang kanilang ginagawa, no? At eto nga mga kaibigan, no? Nakakatawang isipin na gustong tumakbo, gustong maging pangulo, pero hindi niya masagot yung kanyang confidential funds. Gustong maging pangulo pero hindi marunong makipagdebate. Gustong maging pangulo, hindi nga marunong sumagot pag tinatanong ng press, hindi alam paano sumagot. Itok-itok pa, hindi pa marunong ang tamang English. Nakakatawa yung kanyang economic numbers. There's no such thing as economic numbers, mga kaibigan. Hindi economic numbers ang tawag doon. Nakakatawa. Lawyer, pero mukhang walang alam. Lawyer, pero mukhang bugok. Lawyer, pero mukhang walang natapos. Lawyer, pero hindi ginagamit ang utak. Walang logic. Walang sense kung magsalita. Lawyer, para lang kinder. Nakakatawa. No? Kaya, itong sinasabi natin ngayon mga kaibigan, no? Mabalik tayo. May balak pa ba siyang magtrabaho? May balak pa ba siyang magtrabaho o talagang itutuloy-tuloy na niya ang kanyang pangangampanya until 2028? Alam mo mga kaibigan, no? Ang dapat na ginagawa ngayon ni VP Sara Duterte, mag-resign na siya sa pagiging vice presidente. Kasi wala eh. Wala rin naman mga kaibigan eh. Wala siyang kwenta na vice presidente. Saan ka nakakita ng vice presidente tuwing meron tayong problema dito, may bagyo, may baha, etc., etc., wala tayong naaasahan na katuwang ang Pangulo. Walang kwenta. Sa totoo lang, no, si F. Elisa Marcos, walang sweldo yan. F. Elisa Marcos. Walang sweldo yan. Hindi yan sinisweldohan ng gobyerno, pero ang daming project. Ang daming nagagawa. Ang daming natutulungan. Plus yung kanyang private no, mga ginagawa niya na tumutulong siya doon sa mga graduating ng mga lawyers, tumutulong siya para sa mga review ng mga lawyers no na gumraduate at tinutulungan niya yung panggastos para sa mga pang-xerox, para sa board and lodging, tinutuluyan niya para sa mga
pambayad sa hotel, pambayad sa mga lahat tinutulungan niya. Hindi nga daw yan kumukubra ng sweldo, eh. Take note, ha, ilang taon na si F. Elisa Marcos nagtuturo sa mga graduating, sa mga law student from first year 'no, hanggang sa sila ay ga-graduate. Hindi daw yan kumukuha ng sweldo. Saan niya nilalagay ang sweldo? Pinapaipon niya, mga kaibigan. Kasi ginagamit para sa pag-graduate ng mga lawyers. Ganyan po kabait si F. Elisa Marcos. Pero dahil sa sobrang selos ng VP Sara Duterte, dahil sa sobrang selos niya kay F. Elisa Marcos, kasi nga mahal na mahal ng Pangulo natin si F. Elisa. Samantalang si VP Sara nagpakita na ng motibo. Sinabihan na si PBBM, mahal na mahal kita, Apo PBBM. I miss you, Apo. I hope that you miss me as much as I miss you. Nagtapat na siya ng pag-ibig at lahat, pero hindi man lang siya pinansin ng ating Pangulo. Kaya siya nainsulto. Nainsulto si Sara dahil hindi siya pinansin ng ating Pangulo kahit na nagtapat na siya ng pag-ibig. Ang akala kasi ni Sara lahat ng lalaki katulad ng tatay niya nakaladkarin. Ngayon bang pinapatulan lahat ng babae, yung poste lagyan mo ng papatulan niya yan. Yan po ang tatay ni Sara. Kaladkarin na lalaki. Kahit sino dyan, papatulan. Walang sinisino, matanda man yan, bata man yan, basta nakapalda, papatulan niya. Basta may biyak, papatulan niya. Ganyan po ang tatay ni Sara Duterte. Talagang walang pinipili, walang delikadesa, at talagang bastos, no? Talagang grabe. Pero yung Pangulo natin, biruin mo ha,